Hello everyone! Welcome again dito sa inyong gabay ngayon, Tagalog Horoscope. I'm Purple Teen by the way, sa mga bago dito. Kung gusto nyo yung aking mga readings and gusto nyo maging updated, don't forget to subscribe and tap nyo rin po yung bell icon. Subscribe po kayo sa aking YouTube, tap nyo yung bell icon para every time na may bagong uploads, maa-update po kayo. And like and follow na rin po kayo sa aking Facebook, Instagram, and TikTok page. Yung mga interesado sa personal readings, doon po kayo sa FB page ko mag-send ng private message kung mag-i-inquire kayo or mag-book. At yung mga interesado naman sa free readings, ginagawa ko po yan kapag nagla-live lamang ako. Depende po yan. So, abang na lang po ng mga announcements, yung link and details nakalagay sa description nitong ating video. Thank you so much doon sa mga nag-avail ng ating 2024 12 months forecast reading, January to December silip, no? So, yan, sa mga gustong humabol, mga hindi pa nakaka-avail, until December 15 na lang po yung booking period natin. Booking period po yun, ha? Hindi po yun schedule. Okay, ibig sabihin, magbo-book pa lang kayo ng reading ninyo. Hindi pa yun yung actual na reading schedule. Hello! Fire signs muna tayo. Wait lang. All zodiac signs po ito. Horoscopes. Ayan. So, si fire signs muna tayo. Hindi ko alam. Ayan. Nakikita ba? Ayan. Nakikita naman siya. Ayan. So, si fire signs. Ito yung gabay ninyo for today. Ano-ano ba itong energy surrounding you? Fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. Ngayong araw na to or sa mga susunod na araw. Depende po kung kailan ninyo makita or mapanood itong video. Ace of Swords. Oy, mukhang may matutuklasan kang katotohanan today. Aries, Leo, Sagittarius, no? The truth will set you free today. Lalabas yung truth, no? Ace of Swords is also a breakthrough. Kaya kung ikaw ay having a difficult time, ibig sabihin lang nito, magkakaroon na ng successful outcome yung sitwasyon. Makakahanap ng paraan, masosolve yung problem. Yan, kung may mga problema ka. So, malamang sa malamang, kung makaka-receive ka ng mensahe dito, no, this is also an indication of yes. Kaya para sa inyo yung mga naghahanap ng kasagutan, no? Bukod sa lilitaw yung truth, no, makukuha nyo rin yes answer. That is a confirmation sa Ace of Swords. Yung iba dito, you have 7 of Wands, pwedeng parang merong magkakontra ng iniisip. Hindi nagkakasundo about something. Ayan. The 7 of Wands. 7 of Wands, sorry. 7 of Wands. Ano ba sinabi ko? 7 of Wands, no? Parang may clashing yan. May clashing ngayong araw na to. Kung sino man ito. Yung nakakadili niyo. Pero parang hindi kayo nag-agree sa isa't isa. Hindi kayo nag-agree about something, hindi kayo nagkakasundo. Pwedeng magkaiba yung pananaw ninyo or magkaiba yung gusto niyo mangyari. Ayan. Kumbaga hindi kayo on the same page ng person na yan.
Merong strong energy ni Aries o reading kasi ni Fire Signs ito. Baka naman ikaw lang yan, Aries. Okay. Ang feel ko, pwedeng yan, may energy about fatherhood. So, some of you, pwedeng you are dealing with a father figure, no? Kung whether tatay mo man talaga yan o hindi. Pero parang, ang figure ng authority kasi emperor is authority. So, pwedeng boss, someone who is in charge, someone na siya yung may authority, siya yung nasusunod, siya yung parang tinitingala na authority. Sabihin na natin, kumbaga sa sa family, parang, example lang, no, kung sa family, dun kayo hihingi lahat ng permiso. Parang siya yung pinakamataas yung rango or pinaka-respected doon. Parang ganun. So, halimbawa, magpapakasal ka na, o kanino ka hihingi ng paalam or blessing dito. Parang parang pinaka-elder. Okay, yun yung napipil ko energy dito sa Emperor. Sometimes, itong Emperor, napipil ko lang din, sa ngayon parang napipil ko dito. Parang mas maganda na, maging wise about something. So, another example, kung ikaw yung head ng family, make sure na ikaw ay umaakto na ikaw yung head. Kasi ikaw ang dyan kumbaga, you look over your family. Halimbawa, nagre-rely sila sa'yo kasi ikaw yung padre de pamilya, or kung hindi man ikaw yung father, at least ikaw yung tumatayo na ganun. Kumbaga, paano ko ba sasabihin? Mag-behave ka as kagaya nung sinasabi ko. Kung paano yung role mo. No? Kagaya nito, this is responsibility. No? Taking responsibility. Paghawak ng responsibilidad, pamamalakad, lahat ng may kinalaman doon. Okay? Kasi nagre-rely sila sa'yo, parang dapat you have to set an example. Yun. You have to set an example. Simply put, yung Emperor, sasabihin na natin dito sa situation ninyo, pwedeng lang yan, take charge. O, diba? Take charge. Be in control. Yan. Kung ano man yung matter na concerning dito sa sa pinag-uusapan natin. Yan lang yung siguro yung mensahe. Wow, the Empress. So, kung may father figure dito, the Empress is the counterpart. No? Mother figure. Male and the female. Wow. So, parang to roles, no? So, nakikita ko. Kung meron ditong taga-disiplina, kumbaga meron din yung taga-nurture. Ito yun, si Empress. Kung may disciplinarian dito, merong taga-alaga, may yun na nga parehong role ng parents. Ayan. Mother and father figure yung nakikita ko dito. O baka naman you are dealing with, your wife or your husband, depende na kung anong gender ninyo. Kung kayo, bahala na kayong mag-fit nung sa situation ninyo kung ano yung nagre-resonate sa inyo. Pero ayan,
Pwedeng you are about to become a father. Ayan, baka naman may babying paparating kasi also yung Empress nagsasabi about baby coming up, no? Baka naman may baby. Whether ikaw yung about to become a mother or about to become a father. Ayan, meron something na paparating. Baby man yan o hindi. Kasi Empress is also a birth of an enterprise. Whether kung ano yung ipinapanganak dito. Mag-give birth ka, magki-create ka Empress is creation. So, you are about to create something. Pero yun nga sabi ko, pwedeng ano rin to, strong indication na may baby pa parating. So, ayan. Ibig sabihin lang nun, magiging nanay or tatay na kayo. Pwedeng yan. Okay, move na tayo kay Earth Signs. Earth Signs, ito yung gabay ninyo. Tagalog horoscope, gabay nyo ngayon. Kahit kailan nyo ito makita. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube, subscribe and patap na rin po yung bell icon. Pa-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Tandaan nyo guys, send lang po kayo ng private message sa aking FB page. Anything regarding personal readings. Yan. Kung mag-i-inquire man kayo or magbubook. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, kahit kailan mo makita itong gabay na ito. Pwedeng para ngayon, depende kung kailan nagre-resonate sa inyo. Para bukas, next week. 6 of Wands, 2 Swords. Parang mahihirapan kayo ngayong araw na to mag-decide, no? You have the 2 of Swords. Yung tipong nag-add to cart kayo ng dalawang shoes. Tapos hindi nyo alam alin dito sa dalawang ito yung ano, yung i-check out nyo, 'di ba? Example lang 'yon. Ano lang, parang ano, yung tamang nag-aalangan kasi hindi alam ano yung gagawin, ano yung pipiliin, yan yung indication ng 2 of Swords. Kaya ang mangyayari, walang magagawa. Walang matatapos, walang ending, walang napagdesisyonan. Okay? Pwedeng ganun dahil sa hesitation and confusion. Yun yung reason. Inability na mag-decide. Ayan. So, kung ano man, saan man nag-a-apply sa inyo yan. Pero yung on some aspect naman, you have the 6 of Wands, which is a good sign. Kasi ang ibig sabihin lang yan, you are, gaining popularity. You are gaining attention. So, kung yun yung hinahanap mo, this is an indication ng pagiging successful. Kumbaga, you have you have achieved kung ano yung gusto mong ma-achieve. Kasi finally, napapansin na nila, nare-recognize na nila. So, kumbaga kung ano yung gusto mong mangyari, makuha malamang sa malamang, makukuha mo. Okay? So, dito, wagi ka rito. Pwera lang dito kasi nga, hindi mo alam yung gagawin mo rito. Kasi ito, hindi niya alam kung magko-continue ba siya, move forward, no? So, ang nangyari is, stuck ka dyan tuloy. Hindi ka nakaalis. So, yan, pwedeng iba sa inyo, yun. Example, hindi nyo alam kung tutuloy ba kayo sa lakad ninyo. Ayan. Gagawin mo ba to? Hindi. Ayan. 7 of Cups. May mga ano rin dito. Daydreaming. Pwedeng may mga ini-imagine ka dyan. Ang daming pumapasok sa isip mo na gusto mong gawin. O yung mga gusto mo. Kung ano man yung mga yan. Gagawin man yan. Mga tina-target. Basta ang daming ang dami mong dine-daydream, ang daming parang gumugulo or pumapasok sa isip mo. Kaya siguro hindi ka rin makapili kasi parang
ang daming pampagulong choices dito. So, imbis na mas simple lang yung pagpipilian mo dahil marami ka dyan pagpipilian, lalo ka tuloy nahirapang mamili. Ayan. Ito yun. Si Seven of Cups. Ang daming laman ng isip mo. Ang daming distractions. At the same time, kung may mga ginagawa kayo, yan, maaaring itong Seven of Cups na to, distraction talaga yan. So, instead na meron kang ma-accomplish, too much daydreaming, too much na kasi yung pag-iisip kesa dun sa parang dun pa lang na-exhaust na yung oras mo sa kakapili, sa kakaisip, kaka-analyze yan, kung ano man yung tinutukoy dyan. Basta parang naubos yung panahon doon sa kakaisip kung ano ba yung dapat, no? And the Four of Pentacles, some of you, hindi kayo willing na i-give up kung ano ito. Ayan, kapit na kapit kayo. Pwedeng iba dito pera. Ayaw nyo maglabas ng pera or meron kayong ayaw ibigay dito. Ayaw ipamigay, ayaw bitiwan, ayaw i-let go. Okay, so eto yung mga nakuha ko sa inyo, sa gabay ninyo ngayon, Earth Signs. Don't forget to like and share. Take care and God bless. Lipat na tayo kay Air Signs. Gemini, Libra, Aquarius, ito yung gabay ninyo para sa araw na to, bukas or sa susunod, kung kailan nyo po ito makita. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe bago kayo sa aking YouTube, don't forget to subscribe, pa-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Para sa mga nag-i-inquire, Diyos ko, palagi ko po sinasabi yan, kapag personal readings po, dumiretso po kayo sa aking Facebook page, Purple Teen Facebook page. So, ini-entertain ko lamang po ay mga private messages. So, ang gagawin nyo lang, mag-PPM lang kayo, whether magbubook kayo or mag-i-inquire. At sa mga interesado naman, doon sa ating mga pre-readings, ginagawa ko po yan kapag nagla-live po ako, usually sa Facebook, YouTube, TikTok, or Instagram. Thank you so much sa mga nag-avail ng ating 2024 12 months forecast reading. At yung mga gustong humabol dyan, pwede pa po until December 15 na lang po yung booking period natin. Kasi, kapaskuhan na. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ano ba ang meron dito sa gabay ninyo? The Lovers. Ikaw na ikaw yan, Gemini. O, whether ikaw lang yung tinutukoy dito or you're dealing with someone na kapareho mo, Gemini. Double Gemini, no? So, ito ay merong kinalaman siguro sa relationship mo, Gemini. Kasi the Lovers is about commitment. Entering a relationship. Ay, naku. So, may Libra energy dito. Strong energy ng Libra. Okay, pwede nga magkakadil dito. Parehong air signs, Gemini and Libra. Solid yung mga cards mo dito about confusion, indecision. Yung tipong hindi alam ang pipiliin. By the way, the Lovers is also an indication of a choice to make. Napaka-importanting choice. This is a major decision na gagawin mo. No? Pamimili. Ano ba itong pinipilian mo? Dalawang person. Namimili ka pa job over family, jowa over family. Basta ito ay a card of choices na kailangan mong gawin and malaking decision. So usually the decisions na ginagawa dito will greatly affect itong mga taong mahal mo. So napaka-importante ng magiging choice mo, magiging decision mo dito, air signs, no? Yan tinutukoy ni Lovers. Pwedeng kasing yung iba sa inyo dito, hindi pa kayo makamove on about something, whether kung ano man yung nangyari, is it a breakup, or breakup sa company, sa job, breakup sa romantic relationship, basta parang meron ditong
Para sa inyo kasi mahirap bitiwan yan. Yan, whether trabaho ito, person, relasyon, kung ano man, bagay, mahirap i-give up eh. Kasi ito ay something na inipon mo. Halimbawa, pera yung pinag-usapan, reputation, career, relationship. Kasi ito ay, ayan pinaghirapan mo yun eh. It's very obvious na hindi mo naman syempre itatapon lang or ipamimigay lang ng ganun-ganun or i-let go or i-give up lang itong bagay na to, whether kung anong tinutukoy ka. Bagay man yan o hindi. Tao man yan o sitwasyon. No? Sabihin na nila na ikaw ay selfish, kasi para sa iyo, ito ay something na pinaghirapan mo, hirapan mong buuin, ipundar. Okay? So, yun yung nakikita ko dito. Kaya siguro, marami kang, marami kang naisip na pwedeng maging, possibilities. Maraming pwedeng gawin, no? Pero, hindi ka makapili, With the Two of Swords, hindi ka pa rin makapag-decide. Hindi mo pa rin alam whether to move forward or hindi. Ano yung pipiliin mo? Ano yung gagawin mo? Ito yun. Ito yung dilemma with the Two of Swords, no? So, this is something na kailangan pag-isipan mong mabuti. May kinalaman siya sa choices. Choices. Ayan. Choices. Tapos, ito. Hindi maka-move on. Hindi maka-let go. Kagaya nga ng sabi ko, dahil ito ay general reading, it could be anything para sa inyo, kung ano yung nagre-relate sa inyo. Okay? Kung ito ay trabaho, relationship, etc. So, yan. Ito yung mga nakuha ko. Gemini, Libra, Aquarius. No? Dito sa gabay ninyo. At move na tayo kay water signs. Water signs, hello, welcome dito sa inyong gabay ngayon, Tagalog horoscope. This is for all zodiac signs nga pala, kung halimbawa may alam niyo yung sun, moon, rising, Venus placements ninyo, gusto niyo panoorin yung ibang signs, i-rewind forward nyo na lang, depende kung ano yung hinahanap nyo. Andito po lahat ng signs. So, yeah, water signs, if you are new here, I'm Purple Teen, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube, please don't forget to subscribe. Pakitap yung bell icon kung gusto mong updated ka sa aking mga readings. Syempre, pakidamay na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. No? So, lahat po ng mga inquiries, bookings regarding personal reading services, dediretso po kayo sa aking FB page. Doon po ako nag-entertain. And take note guys, I only entertain private messages. Hindi po ako nagre-respond sa mga comments. Okay, thank you so much dun sa mga nag-avail ng ating 2024 12 months forecast reading. At yung mga gustong humabol, until December 15 na lang po yung booking period natin. Sa mga gusto naman ng mga free readings, ginagawa ko po yan sa aking live streams kapag nagla-live ako sa FB, YouTube, TikTok, or Instagram. So, water signs, ito yung gabay ninyo para sa araw na ito. Kung kailan nyo makita. Pwedeng ngayong araw na to, bukas, or next day, next year, next month. Kung kailan nyo matsyempohan, yun lang ibig sabihin. As long as nakaka-resonate kayo. Merong strong energy ng Leo. Okay, may strong energy ng Leo. Ano, feel ko this is something like something na kailangan mong ipaglaban. Ayan. Oh, merong ipinaglalaban dito. Ipinaglalaban. Yung tipong kahit Romeo and Juliet yung dating, yung tipong kahit you and me against the world, or yung tipong kinukuyog na kayo ng zombie apocalypse, hindi basta bibitaw, hindi basta hindi basta give up or mapanghihinaan ng loob. Ayan. Ganun ka strong yung energy na nafe-feel ko. Kumbaga kung hanggang saan kaya. Pwedeng this is also an indication ng testing your patience,
Ewan ko, parang hindi ito physical strength, guys, take note. Ito ay something na nanggagaling sa kalooban mo eh. Like, pagiging matatag, pagiging matiisin. Ito, lahat ng inner strength na tinutukoy, ito yun. Okay? So, ano feel ko? Parang this is something na, ipaglalaban mo or ipinaglalaban mo ngayon. Water signs. Kung ano man yung tinutukoy dito. And pwedeng merong Leo involved dito. There is also an energy ng Gemini, Libra, Aquarius, air sign. Queen of Swords, kumbaga, is dealing with the BS. Kumbaga, finally confronting kung ano man yung mga dapat mong harapin without, ano ba yun, yung becoming an adult or becoming brave or strong na harapin yung dapat harapin. Kumbaga, dealing with the matter at hand, hindi avoiding. Kasi yung ito yung energy na to, parang nafe-feel ko, meron kang something na dapat i-confront or harapin na. Kumbaga, kung may bagay na pinoprocrastinate ka, tapusin mo na yung procrastination mo. I-deal mo na yung dapat mong i-deal ngayon. Ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung kumbaga, tapusin na natin to. Gawin natin yung dapat natin gawin. Ito yun eh. Ito yung nafe-feel kong energy with the Queen of Swords para sa in-water signs. Kasi the more na pinoprocrastinate mo, dinidelay mo, ipagpapaliban mo na naman yan, hindi mo na naman i-deal ngayon, bukas andyan na naman yan. Nasa harapan mo na naman. And bottom line, hanggat hindi mo tinatapos yan or ginagawa yung dapat mong gawin dyan, which is trying to deal with it, kung ano man yung dapat gawin, andyan lang yan. Kumbaga, hindi siya matatapos, pwedeng paulit-ulit lang. So, ibig sabihin, if you want this to end, kung gusto mo ma-solve yung problem, huwag mo nang tulugan, tapusin mo na, i-confront mo, harapin mo, diretsa na, prangkahan na, ganun. Oh, this is also a card ng ganun. Parang pagiging no BS, diretsaan, prangkahan. Real talk. Wag na nating paabutin bukas to, wag na nating paabutin mamaya, ngayon na. I-settle na natin yun. This is setting the score. Water signs para sa inyo. Okay? I also see movement here. You have 8 of Wands. There's a lot of movement. Pwedeng may changes. And ang napipick up ko is something like pagiging restless or yun nga, pabago-bago, unsettled, erratic behavior with the 8 of Wands. Scattered parang wala siyang clear na parang magulo yung energy. Kalat-kalat, iba-ibang direction, and restless, no? Oo. Kaya nga siguro, the more na kailangan na ma-address yung problema. Kasi if this is your energy, no, pwedeng the situation or what's going on is making you feel restless, unsettled. Therefore, dapat na huwag mo nang ipagpaliban, mas lalong dapat asikasuhin mo na yan. Okay, deal with it once and for all. Yun yung nakifeel kong energy dito, water signs. Okay, some of you pwedeng may movement, may travel. So, sabihin na natin, pwedeng may mga biglaan, no? Tawag, lakad, or biglang dapat pumunta doon, pumunta rito, asikasuhin to, asikasuhin yun. Yung mga bagay na kailangan i-deal or asikasuhin. And in an urgent behavior. Urgent siya.
Yung tipong, uy, last minute or biglaan ito. Yan. So, may somewhat parang nakaka-stress, di ba? Parang ganun. Okay, also see last minute preparations for something. Pwedeng nagka-cramming, yan. May na-feel ako energy with the 4 of Wands. There is an energy of cramming, tipong nagmamadali. Kasi parang gahol na sa oras or nalalapit na yung event. Basta meron ditong something na, parang pinaghahandaan And, nafe-feel ko na ito ay something na special o napaka-importanting okasyon, kaganapan or event. Yan. Kaya, parang last minute preparations, nai-stress, nagka-cramming, mamadali na, nagagahol na sa oras, may pressure, yan. So, pwedeng may mga kasiyahan ako nakikita kasi syempre, may gathering, celebration, pwedeng may seremonya din, yan. Kung ano man yan, may union, kasal, binyag, etc., party, Christmas party, birthday party, so may dito, may socializing and may gathering ng mga tao at the same time. Okay, so ito yung mga nakuha kong gabay para sa gabay ninyo, all zodiac signs. Thanks so much for being here. Don't forget to like and share. Take care, God bless, and see you all again sa susunod nating reading.